Buhat dito, halo doon, pukpok dito, akyat doon. Sanay na sanay ang 65 anyos na si Lola Merly sa trabahong pangbrusko. High school pa lang daw si Lola, nagtatrabaho na siya sa construction. Nagustuhan niya raw ang ginagawa dahil arawan ng sahod. Hindi tulad ng 2 beses kada buwan sa iba. Bali ako na nagpaaral sa sarili ko. Bawa, sa umaga ang pasok ko, sa hapon, tatrabaho ako hanggang kinabukasan na yon. Papasok naman uli ako, ganun. Yung kita ko, yun, ginagastos ko sa sarili ko. Kasi kung baga sa parang madali bang pera? 40 taon na niyang trabaho ang pagiging construction worker. Aminadong may nararamdaman na siyang ngalay at sakit ng katawan. Ang kanyang mga anak pinatitigil na raw siya sa trabaho, pero siya raw tong pasaway at ayaw paawat. Yung kinikita ng mga anak ko, kulang pa sa kanila. Kaya naisip ko, malakas pa naman ako, ba't kailangan kong umasa sa kanila? Kaya ang gusto ko, sabi ko sa kanila, hanggat malakas pa ako, kaya kong maghanap buhay para sa sarili ko. Hindi niyo ako kailangan intindihin. Hanggang ngayon, tumatanggap pa rin si Lola Merly ng mga trabaho. At kahit di na kasing lakas ng dati, masaya pa rin daw siya sa kanyang ginagawa at kinikita. Eto na ako nasagasaan, ito na ako nahulog sa gawa. Oo. Natatakot din ako, pero wala naman ako magagawa kasi kumbaga sa yan ang trabaho na gusto ko. Yun talaga nakahiligan ko. Na hanggang siguro ako mawala sa mundo hanggat kaya ko, yun pa rin ang gagawin ko. Pero nitong Agosto, inatake sa puso at nasawi ang kanyang mister. Kaya si Lola Merly humihingi ng tulong para makabayad sa utang sa punerarya. Wala pa kaming pera, wala pa akong project na nagawa. Kaya nanawagan ako na dahil wala kaming pambayad talaga. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi alintana ni Lola Merly ang peligro na kaakibat ng kanyang trabaho. Para sa kanya ang buhay na kinagisnan ay hindi madaling bitawan. Mobile Journey Pascual po. Atid ang muka ng balita. Madaling araw noong August 26, lumipad tayo mula Maynila papuntang Davao para ibalita ang paghahanap ng PNP kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Target nila ang 30 hectares compound na ito ng KOJC sa Davao City para sa paghahain ng warrant of arrest sa pastor na nahaharap sa mga kasong may kinalaman sa human trafficking at child exploitation or abuse. Pero sinalubong sila ng mga supporter ng pastor na hindi naniniwala sa dahilan ng korte sa pagpapaaresto sa kanilang lider. Totoo lang kasi kami po ang magpapatunay. Kami dito po talaga kami nung alam ko lang mga nangyayari pagtuturo ni Pastor sa amin dito. Tapos yung mga sinasabi yun sa mga labas, dito talaga totoo yun. Nanggaling naman po yung mga false accusations and persecutions dun sa mga lumabas po. Tapos sila po yung may mga ginawang kasalanan sa loob. Pero sa kasagsagan ng search operations ng mga pulis, isa rin tayo sa mga miyembro ng media na napagdiskitahan ng galit ng KOJC members. Ibinabalita namin lahat ng sentimiento nila. Wala po. Wala. Kayo na ho ang nakakita nun. Ilang ulit ding nagpang-abot ang mga pulis at taga-KOJC. Nagdiwang naman sila ng aprubahan ng Davao Regional Trial Court noong August 27 ang Temporary Protection Order para malaya silang makalabas-pasok sa compound. Dapat po ang mga pulis, salamat po sa inyo, pwede na po kayong umalis. Yun po ang order ng korte. Kailangan po nila i-remove yung mga barriers, kailangan nila i-remove yung barricades, blockades. No? Pero lumuwag man ang sitwasyon, nanindigan ang PNP na tuloy ang pagtugi sa pastor dahil hindi pa rin void ang warrant of arrest. Kaya nanatili ang presensya ng pulisya. Nagkaroon din ng pagkakataon ang media na masilip ang loob ng compound nang magpatawag ng press con ang KOJC Legal Counsel. Sa loob ng compound, nakita natin ang kanilang dome, katedral, paaralan at iba pang mga gusali. May human barricade pa rin dito ng mga miyembro ng simbahan at ayaw nga daw nila na makapasok ang mga miyembro ng media. Susubukan natin na makakuha ng panayam sa kahit na kanino sa kanila pero sa kasamang palad hindi tayo nakakakuha. Sa gitna ng paghahanap sa pastor, lumutang ang aligasyong may impormasyon daw ang KOJC na pasasabugin ang kanilang katedral sa compound. Mariin itong itinanggi ng PNP.
We are not after the structure, we are not after the church, we are not after the KOJC members, we are after the fugitive Kibuloy. Sana maintindihan ninyo na ito po pag-implement ng warrant of arrest ay trabaho ng pulis. Inutos po ito sa amin ng korte. Hindi po ang pulis ang kalaban. Tumagal tayo ng halos 6 na araw sa pagbabantay sa KOJC compound. Pero hanggang makauwi tayo pabalik ng Maynila, walang anino ni Kibuloy ang ating nakita. Mananatili ang warrant of arrest kay Kibuloy hanggat hindi ito binabawi ng korte o hindi siya nauhuli. Kaya ang tanong na lang, hanggang kailan siya magtatago at hanggang kailan siya hanapin ng mga otoridad. Mobile journalist Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Makukulay na Christmas lights, iba't ibang size ng Christmas balls, at naglalakihang mga Santa Claus na sumasayaw pa, malayo pa man. Tila Pasko na dito sa Dapitan sa Maynila. Kwento ng isa sa mga nagtitinda na si Jeron Contreras. As early as August pala, naghahanda na sila para sa Christmas. Nag-start po kami ng aming mga pang-Christmas decor is nung August 2nd week. Marami na pong bumibili kasi ayaw nila pong makipagsabayan sa bare months na mas maraming tao po dito. Kumpleto rito sa Dapitan Arcade. Sa halagang 250 pesos, makakabili ka na ng 8 meters na Christmas lights. Kung pang-decorate naman ng Christmas tree, kukuti-kutitap na ang puno mo for as low as 180 pesos. Ito po ang pinakamabenta sa amin. Ang amin pong garland 8 feet. Meron din pong mga ganitong wreath, yan, ang ganda-ganda, 2.5. Kung ikukumpara sa iba, dito na lang raw mamili at di hamak na mas mura. Mas mura po sa amin, hindi kami pumapatong ng triple o mas yung presyong masa lang. Yun nga po, maraming pumupunta dito na sabi mas mura sa online. Ang sabi namin, mas maganda dito, kita nyo na yung item. Kasi sa online, minsan, pag dumating, bakit ganito? Hindi pala siya maganda. Sa 5 taong pagki-Christmas shopping naman ni Fred, pinapayo niya na maaga pa lang, mas mabuting mamili na. Last August, nandito na kami to check out pati yung prices kasi mas mababa pag mas malayo pa yung Christmas. Nakaka-overwhelm daw talaga sa dami ng pagpipilian, kaya dapat handa rin ang iyong bulsa. Sumusobra ng konti kasi ang daming yung extras na ang cute, ang gandang pandagdag. So, dala na rin kayo na extra in case. Bandang Oktubre raw nagsisimulang dumami ang mamimili sa Dapitan Arcade. Kaya kung nagbabalak ka man pumunta, mas maiging agahan mo na para hindi maipit sa siksikan. Kaya mga kapatid, as early as now, mag-ready na, lalo kung tight ang budget para iwas overspend at para masaya lahat ngayong Pasko. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang muka ng balita.